Likas sa iba sa atin ang pagiging matulungin sa kapwa. May mga pagkakataon na kahit alam mo na malalagay ka sa alanganin ay nagagawa mo pa ring tumulong. Isang magandang ugali ang pagiging matulungin dahil nagpapakita lamang ito ng pagmamahal mo sa iba. Ngunit paano kung sa mamabuting loob mo ay isang hindi makakalimutang pangyayari ang maging kapalit? Paano kung sa pagtulong mo ay isang hindi matahimik na kaluluwa ang sa iyo ay kumapit? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng mga stories mo sa YouTube. Ang totoo ay palagi ako nakaabang sa mga bago mong upload lalo na kapag horror stories. Gusto ko din na mag-share sa inyo at sa mga listeners mo ng sarili kong kwento ng kababalaghan. Ako nga pala si Felix, 32 years old na at sa ngayon ay nag-online business. Noong kabataan ko ay mahilig talaga ako sa mga kwentong nakakatakot. Naalala ko pa nga na nagtitipon-tipon kaming magpipinsan tapos ay nagkwekwentuhan kami ng katatakutan at kami-kami rin ang natatakot. May ilang beses na rin akong nakaramdam ng kakaiba, lalo na noong nasa probinsya pa ako nakatira, Papa Dudut. Sa bahay kasi namin namatay ang lolo at lola ko kaya madalas silang magparamdam doon. Pero hindi sila ang ikikwento ko kundi ang nangyari sa amin ng ex-girlfriend ko na itatago ko sa pangalang Ina. Nagkakilala kami ni Ina sa isang dating app year 2016. Sa chat pa lamang at tawagan namin ay ramdam ko nang may gusto ako sa kanya. Feeling ko pa nga noon ay hindi interesado si Ina sa akin kasi ang dry na mga reply niya. Kung hindi ako ang unang magchat-chat ay hindi siya magchat-chat. Hanggang sa malaman ko nga na kakagaling lamang pala niya sa breakup. Dumistansya muna ako sa kanya kasi ayokong makagulo sa pag-move on niya. After ng ilang months ay biglang tumawag si Ina sa akin at ang sabi niya ay nasa lugar daw namin siya para sa isang outreach program. Kung gusto ko raw ay magkita kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko pinalampas ang chance na yon para makita ng personal si Ina. Pinuntahan ko siya sa covered court sa aming barangay kung saan ay naroon siya. Unang kita ko kay Ina ay bumilis ang tibok ng puso ko. Mas maganda pala siya sa personal. Hindi kami masyadong makapag-usap noon dahil sa busy siya kaya ang sabi niya sa akin ay kung gusto ko ay hintayin ko silang matapos. Pagkatapos ay kumain kami sa labas. Mabuti at meron na akong trabaho ng time na yon. Kumain kami sa labas pero nag-insist si Ina na siya ang magbabayad sa kinain niya. Doon na kami nakapag-usap ng maayos. Kwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Ang sabi pa ni Ina ay nakamove on na siya sa ex niya. At hindi na niya ito gustong bumalik pa dahil niloko lang daw siya ng ex niya. Sa nalaman ko ay naglakas loob na akong manligaw kay Ina. Yun na rin ang naging simula para mas makilala pa namin ang isa't isa. Kahit medyo malayo kami sa isa't isa ay hindi yon naging hadlang para maiparamdam ko sa kanya na mahal ko talaga siya at malinis ang intensyon ko sa kanya. Noong niligawan ko pa nga siya ay 2 beses pa akong pumunta sa kanya para makilala ang pamilya niya. Mahigit 3 buwan ko siyang niligawan bago niya ako sinagot. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, nangako pa ako sa kanya na hindi ko siya lolokohin at sasaktan dahil alam ko na ganon ang ginawa ng ex niya sa kanya. Dumating kami sa point na parang hindi na namin kinaya na magkalayo kaming dalawa. Kaya nag-usap kami ni Ina at nagplano na maghanap ng trabaho sa Maynila. Nakahanap naman kami parehas at ang ginawa namin ay nag-rent kami sa isang condo unit. Pansamantala lamang yon at kapag nakaipon kami ay saka kami kukuha ng bahay talaga. Mura ang rent sa condo unit na yon kumpara sa iba. Di nga lang malaki pero hindi naman namin kailangan ng malaking unit dahil 2 lamang kami.
Hindi nga lang namin sinasabi sa mga pamilya namin na magsasama na kami sa isang bubong dahil panigurado na hindi sila papayag. Lalo na ang pamilya ni Ina na medyo conservative. Nang panahong kasing yun ay wala kaming ibang nasa isipan kundi ang magkasama sa araw-araw. May pagkasilosa kasi si Ina at madalas niya akong pinagdududahan. May ginagawang kalokohan kasi siya ang unang nagsuggest na mas maganda kung magkasama kami sa iisang bahay. Siguro naman na hindi mo na ako pagdududahan ngayon na nasa iisang bubong na tayo, pabiro kong sabi kay Ina. Hindi ako sure, basta pagbutihan mo lang Felix ha, saka happy na ako na araw-araw na tayong magkasama, ang wika niya. Oo nga pero bawal mag-upload ng picture sa social media nang magkasama tayo. Tama, wika ko. Ganoon na nga, kapag nalaman ni na mama at papa na magkasama tayo sa kondo na ito ay magagalit ang mga yon saka papauwi na ko sa amin. Sambit pa ni Ina. Okay na sa amin ni Ina ang condo unit na yon, Papa Dudut. Mabilis kaming nakapag-adjust. Saka magaan sa pakiramdam yung unit na nirerentahan namin. Para bang good vibes lang palagi. Wala akong nararamdaman na kung ano kahit pa may nauna nang tumira sa amin sa condo unit na yon. Dahil na rin sa parehas kaming nagtatrabaho ni Ina ay sa gabi lamang kaming nagkikita. Wala nang kaso yon kasi alam namin na kailangan na magtrabaho kaming dalawa para meron kaming panggasto sa pang-araw-araw at para na rin sa mga bayarin buwan-buwan kagaya ng renta. Sinusulit lang namin ang araw kapag parehas kaming walang pasok. Masaya naman ako na nakasama ko si Ina. Mas naging komportable ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Nakakapag-bonding kami ng madalas at naipapakita ko rin sa kanya ang aking cooking skills. Wala kaming naging problema ni Ina pagdating sa pera. Share kami sa lahat ng gastos. Hindi kami nag-iisipan. Bigayan din kami sa mga bagay kaya talagang nasabi ko na hindi ako nagkamali sa desisyon kong magsama kami ni Ina sa iisang bubong. Maganda rin yon kasi mas nakilala namin ang isa't isa. Unti-unti kaming nasanay sa mga ugali namin, hindi lang sa maganda kundi sa mga hindi rin kagandahan. Hindi na rin nagsiselo si Ina dahil nga sa araw-araw na kaming magkasama. Mahigit 1 taon na ako sa trabaho ko noon nang mag-decide ako na mag-loan sa bangko ng kotse. Nahihirapan na kasi kami ni Ina na mag-commute. Nang sabihin ko kay Ina ang plano kong yon ay sinang-ayunan naman niya ako, Papa Dudut. Pinahiram pa nga niya ako ng perang pandagdag sa pang down payment at sobrang saya namin nang makuha ko na ang kotse. Dapat i-test drive natin yung kotse mo, sabi ni Ina. Binabala ko nga rin yan eh. May gusto kang puntahan? Tanong ko. Mag-beach tayo sa Batangas, tamang-tama kasi long weekend para makapagbakasyon tayo kahit papaano, ang sabi pa ni Ina. Sige, okay yan. Saka simula na maging tayo hindi pa tayo nakakapunta ng beach, pagsang-ayon ko. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Nagpunta kami ni Ina sa isang beach resort sa Batangas, medyo malayo at nakakapagod mag-drive dahil wala akong kapalitan. Hindi kasi marunong mag-drive si Ina. Pero sulit naman kasi maganda yung beach resort na napuntahan namin. 2 gabi kaming nagstay doon at talagang nag-enjoy kaming dalawa. Tanghali nang mag-check out kami sa beach resort pero ayaw pa naming umuwi. Dumiretso kami ng Tagaytay para kumain at magkape. Namasyal na rin kami ng kaunti. May nakita kaming bar at nagkasundo kami ni Ina na uminom kahit na 1 bucket ng beer. Siguro ay 10 PM na nang mag-decide kami na bumalik na sa Maynila dahil may pasok na kami sa trabaho kinabukasan. Habang nagdadrive ako ay biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya naging dahan-dahan na ako sa pagmamaneho. Madulas kasi ang daan at mahirap na kung maaksidente pa kami. Lalo na't bago pa lamang yung kotse. Medyo inaantok na ako ng time na yon, nakainom ako pero hindi naman sobrang lasing. Kinausap ako ni Ina dahil alam niya siguro na inaantok na ako.
Hindi naman kasi kami pwedeng magpalipas ng gabi sa hotel dahil papasok pa kami the next day. Dahil sa hindi ako pamilyar sa daanan na yon ay gumamit kami noon ng isang kilalang navigation app. Yun ang sinundan namin para sa direksyon. Dinala kami ng navigation app sa isang daan na parang liblib na. Nagreklamo pa nga si Ina kasi mukhang naliligaw na raw kami. Ang sabi ko sa kanya ay relax lang siya kasi mukhang shortcut ang aming dinadaanan. Maya-maya ay may nakita akong babae sa gilid ng kalsada na parang pinapara kami. Basang-basa siya ng ulan. Hindi ko makakalimutan ang suot niya. Pulang blouse at itim na palda. Normal naman siya kung titingnan at walang kakaiba sa kanya. Felix, mukhang walang masakyan yung babae, kawawa naman. Pasakayin kaya natin, ang sabi ni Ina. Inakala ko pa nga na baka multo yung babae pero dahil sa nakita rin ni Ina ay inalis ko sa isip ko ang bagay na yon. Nakakatakot magpasakay ng taong hindi natin kilala. Saka may magpapasakay naman siguro sa kanyang iba, ang wika ko. Lumagpas na kami sa babae na pumapara, nagalit sa akin si Ina. Mukha namang hindi masamang tao yung babae, grabe ka. Wala kang puso. Mamaya ay kung ano pa ang mangyari sa kanya ron. Lalo na at babae siya. Mag-isa pa. Paano kung ako ang malagay sa ganong sitwasyon tapos wala ring magpasakay sa akin? Anong mararamdaman mo? Palibasa hindi ka babae. Mataray na wika ni Ina. Oo na, babalikan ko na, ang sabi ko. Alam ko kasi na hindi ako mananalo kay Ina at baka hanggang sa makauwi kami ay awayin pa niya ako. Pasasakayin mo rin pala, nilagpasan mo pa, inis na tura niya. Nag-drive ako pabalik sa babaeng nakita namin sa gilid ng kalsada. Nandun pa rin siya at nakatayo. Inihinto ko ang kotse sa tabi ng babae at sinabi ko kay Ina na ako na lamang ang bababa. Pagbaba ko ay tinanong ko ang babae kung makikisakay ba siya. Tumango lamang siya, Papa Dudut. Sinabi ko na kung gusto niya ay sumakay na siya sa kotse dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Tumango ulit siya. Binuksan ko ang pinto sa may backseat at pumasok na ang babae. Tinanong ni Ina ang babae kung saan ito pupunta at ang sagot ng babae ay sa dulo. Chinek ko ang mapa sa navigation app at nakita ko na medyo malapit na kami sa palabas sa mahabang kalsada na yon. Baka yun ang tinutukoy ng babae na dulo. Pinaandar ko na ang kotse at medyo bad trip ako noon dahil alam ko na nabasa na ang upuan sa may backseat dahil basang-basa ang babae. Hindi lang ako makapagreklamo dahil nakakahiya. Bakit ka pala mag-isa doon? Mukhang delikado na sa lugar na ito. Mabuti at kami ang nakakita sa iyo, ang sabi ni Ina sa babae. Hindi naman sumagot ang babae. Nang sinulyapan ko ang babae sa rear view mirror ay nakayuko siya at halos lahat ng buhok niya ay nasa harapan niya. Hindi ko makita ang mukha niya. Medyo nanginginig pa siya dahil sa lamig. Sinabi ko kay Ina na baka pwedeng ipahiram niya ang jacket na suot niya. Pinatay ko na rin ang aircon kasi mas lalong lalamigin yung babae. Hinubad ni Ina ang jacket niya at ibinigay niya yon sa babae. Pero hindi nito tinanggap ang jacket. Sige na, huwag ka nang mahiya. Gamitin mo muna itong jacket ko. Huwag kang mag-alala, wala naman akong putok. Biro pa ni Ina. Umiling ang babae kaya hindi na ipinilit pa ni Ina na ipahiram ang jacket niya. Ako naman ay nag-focus na lamang sa pagdadrive, Papa Dudut. Si Ina alam kong bad trip siya kasi hindi tinanggap ng babae ang jacket niya. Tahimik na kasi siya at nakatingin na lamang sa labas. Kilala ko na kasi siya at alam kong kapag hindi maganda ang mood niya, iniisip niya siguro na siya na ang nagmamagandang loob tapos tinanggihan pa. Malapit na kami sa paliko sa kalsada na yon papunta sa main road. Pagsulyap ko sa rear view mirror ay nagulat ako nang hindi ko na nakita yung babae. Nagtaas ng balahibo ko sa braso at pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko. Bigla akong tinapakan ng preno at nagulat si Ina sa ginawa ko. Ano ka ba Felix? Dahan-dahan naman sa pagpreno. May iba tayong sakay. Galit na sigaw ni Ina. Yung babae? Nasa na? Nahihintakutan kong tanong.
Sabay kaming lumingon ni Ina sa backseat at sabay kaming nagulantang nang hindi na niya nakita yung babae sa backseat. Ilang seconds kaming natahimik at nagkatitigan. Maya-maya ay natatakot na inutos sa akin ni Ina na paandarin ko na ang kotse. Parehas kaming takot na takot at hindi may paliwanag ang mga nangyari. Wala kaming imikan habang umaandar ang kotse. Naisipan ko na dumaan muna kami sa isang convenience store para magkape at mahimasmasan. Medyo na-realize ko na isang kaluluwa ang naisakay namin kaya naisip ko na dumaan muna sa ibang lugar. Parang yung kapag galing ka sa isang lamay na kailangang magpagpag. Ano nangyari? Ano yun, Felix? Naguguluhang tanong ni Ina habang nagkakape na kami. Hindi ako sigurado. Multo siguro yung naisakay natin, sagot ko. Multo? Sa pelikula lang may multo eh. Tumalon ba siya nang hindi natin nakita? Ganun ba tayo kalasing para akalain na may ibang babae tayong pinasakay? Tanong pa ni Ina. Imposible na tumalon yung babae, Papa Dudut. Kung ganun ang ginawa niya sana ay narinig namin na bumukas ang pinto sa backseat. Kahit ako ay hindi makapaniwala na nangyari yon sa amin. Napapanood ko lamang kasi yon sa mga horror movies at nababasa sa mga horror books. Hindi ko akalain na may experience ko yon. Nakakatakot na nakakatrauma ang nangyari. Bigla na tuloy akong natakot na mag-drive ng gabi. Lalo na sa mga lugar na walang masyadong kabahayan. Umuwi kami ni Ina sa kondo na tuliro at parang wala sa sarili. Hindi ko pa talaga maproseso ang nangyari kaya sinabi ko kay Ina na huwag na muna namin yung isipin at matulog na muna kami. Dahil na rin sa pagod, sa gabing yon ay mabilis akong nakatulog sa kabila ng mga nangyari. Kinabukasan sa trabaho ay ikinuwento ko sa katrabaho at kaibigan ko na si Jason ang nangyari. Tinawanan pa niya nga ako kasi ayaw niyang maniwala. Baka raw dahil sa nakainom kami ni Ina kaya kung ano-ano na ang nakikita namin. Iginit ko na hindi kami sobrang lasing ni Ina nang mangyari yon pero ayaw niya pa ring maniwala. Hindi raw kasi siya naniniwala sa mga multo dahil inimbento lamang yon para panakot sa mga tao. Kapag daw namatay ang isang tao ay hanggang doon na lamang. Wala raw itong kaluluwa na pwedeng magmulto o manakot ng buhay. Ako rin lang daw ang magkakaroon ng problema kung iisipin kong totoo yon dahil hindi ako makakapagtrabaho ng maayos dahil sa pag-iisip at takot. Pinilit kong alisin sa isipan ko ang babaeng nakita namin ni Ina sa daanan, Papa Dudut. Ngunit ang hirap noon na gawin. Hindi siya mawala sa isipan ko at hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Nang umuwi ako sa kondo ay parang pagod at bigat na bigat ang aking dibdib. Inisip ko na gawa yon ang maghapong kong pag-iisip doon sa babae sa daan. Gusto kong sisihin sana si Ina kasi siyang nag-insist na pasakayin namin yung babae na yon pero alam ko na magagalit siya sa akin. Sa pagdating ni Ina ay kagaya ko rin siya na pagod at pinag-usapan namin ang nangyari noong isang gabi at nagkasundo kami na kalimutan na lamang yon. Magpasalamat na lang tayo kasi walang masamang nangyari sa ating dalawa at buhay pa tayo sa ngayon. Ang wika ni Ina. Tama ka. Saka wag na rin nating ikwento yun sa ibang tao at baka hindi tayo paniwalaan. Ikinuwento ko kasi sa katrabaho ko pero ang sabi niya ay baka raw dahil lang sa lasing lang tayo ang sabi ko. Simula ng araw na yon ay hindi na namin pinag-usapan pa ni Ina ang nangyari na yon, Papa Dudut. Parang hindi siya nangyari. Pero hindi pa pala tapos ang lahat dahil yon pa lang ang simula ng mga kababalaghan na mangyayari sa aming dalawa. Isang gabi kakatapos lang namin mag-dinner ni Ina. Pumasok sa banyo si Ina habang ako ay abala sa paghuhugas ng pinagkainan namin. Nasa likuran ko ang pinto ng banyo. Maya-maya ay narinig ko na sumigaw si Ina. Nagagalit siya sa akin. Huwag daw akong istorbo dahil hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa niya sa banyo. Ako naman ay nagtataka. Baka kasi tinotopak na naman si Ina at trip niya lamang akong pagalitan kahit na wala akong ginagawa sa kanya. Paglabas ni Ina sa banyo ay pinalo niya ako sa braso.
Munti ko pang mabitawan ang hinuhugasan kong pinggan. Galit ang mukha niya na para bang may ginawa akong malaking kasalanan sa kanya. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ako hinampas? Sigaw ka pa ng sigaw kanina sa banyo? Ang nagtataka kong tanong. Nagmamaang-maangang ka pa? Kanina ka pang kumakatok sa pinto, alam mo nang nasa loob ako eh. Galit na sabi pa ni Ina. Ha? Anong kumakatok? Paano ako kakatok eh, naghuhugas ako rito? Sambit ko. Nako Felix, minsan yung mga trip mo sa buhay ay hindi nakakatuwa. Turan pa ni Ina. Hindi ko alam kung bakit sinabi ni Ina na kinakatok ko siya habang nasa loob siya ng banyo, Papa Dudut. Alam ko na nakakainis yon kapag sa akin ginawa, kaya bakit ko gagawin sa kanya? Ewan ko ba kung talagang mainit ang ulo niya sa akin ng gabing yon, pero malinis ang konsensya ko. Hindi ako ang kumatok at inisip ko na lamang na naghahanap lamang si Ina ng bagay na pag-aawayan naming dalawa. Nang patulog na kami ay sinabi ko sa kanya na hindi ko talaga siya kinakatok sa banyo pero hindi siya umiimik. Talagang nagalit siya sa akin sa bagay na hindi ko ginawa at baka nga inimbento lamang niya. Gusto ko pa sanang maging okay kami bago matulog pero tinulugan ako ni Ina. Hanggang kinabukasan ay hindi ako inimika ni Ina, Papa Dudut. Kahit wala akong ginawang mali ay kailangan ko pa rin siyang suyuin kapag ganon. Kaya bago ako umuwi ng kondo ay bumili muna ako ng 3 red roses. Pagdating ko sa condo unit namin ay wala pa si Ina. Tinext ko siya para tanungin kung pauwi na ba siya at ang sagot niya ay uuwi raw muna siya sa kanila. Doon daw muna siya ng isang gabi dahil birthday ng daddy niya. Dahil valid ang reason niya ay pinayagan ko siya. Medyo nang hinayang lamang ako sa effort kong bumili ng bulaklak tapos hindi ko pala agad maibibigay sa kanya. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng mataas na baso at nilagyan ko ng tubig. Doon ko inilagay ang 3 bulaklak para hindi agad malanta. Total bukas ay darating na rin naman si Ina, Papa Dudut. Mag-isa akong kumain ng dinner. Bumili na lamang ako sa labas ng pagkain at hindi na nag-abala pang magluto. Pagpasok ko sa unit mula sa labas ay may naramdaman akong hangin na sobrang lamig na parang yumakap sa akin. Nakapagtataka kung saan ang galing ang hangin dahil nakasarado ang bintana at patay ang electric fan. Isa pang naramdaman ko ay ang biglang pagbigat ng aking pakiramdam. Na para bang meron akong pinagdadaanang mabigat kahit na wala naman. Binaliwala ko ang mga yon dahil sa medyo gutom na ako. Inuna ko muna ang pagkain ko. After kong mag-dinner ay nanood muna ako ng TV at nagpaantok. Nang inantok na ako ay dumiretso na ako sa higaan para matulog. Pinatay ko rin lahat ng ilaw, wala pa sigurong kalahating oras akong tulog. Nang maalimpungatan ako dahil sa meron akong narinig na naglalakad. Akala ko ay si Ina yon, Papa Dudut, baka bigla siyang umuwi at hindi ako nagising nang pumasok siya. Madilim kaya wala akong makita sa paligid. Tinawag ko na lamang siya sa pangalan niya. Ina, anong oras ka umuwi? Pagkatanong ko noon ay nawala na ang tunog ng naglalakad. Pinilit kong aninagin ang kadiliman. Sinisipat ko kung naroon ba talaga si Ina pero wala akong makita. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Nagtaka ako kasi wala si Ina. Kahit sa banyo ay wala rin siya. Lumabas pa ako ng unit at baka nasa labas siya pero hindi ko rin nakita si Ina. Tinawagan ko sana si Ina para tanungin kung umuwi ba siya pero hindi na siya sumasagot. Kinabukasan bago ko umalis ay pinalitan ko ng tubig yung bulaklak. Hindi pa rin yon nalalanta at mukhang fresh pa rin. Pumasok na ako sa trabaho at nang umuwi ako ay naroon na si Ina. Okay na ang mood niya at kinausap na niya ako. Ang sabi niya ay huwag ko na raw ulitin na kumakatok ako kapag nasa loob siya ng banyo. Nag-oo na lamang ako kahit na alam ko na hindi ko yon ginawa para matapos na ang isyo na yon at magkaayos na kaming dalawa. Mas okay na ako ang magpakumbaba kasi alam ko na hindi yon gagawin ni Ina at hindi siya maniniwala na hindi ako kumakatok noon sa banyo. Maya-maya ay naalala ko yung bulaklak na binili ko para kay Ina. Hindi ko na yon nakita sa pinaglagyan ko.
Ina, nakita mo ba yung bulaklak doon sa baso na nasa kitchen? Tanong ko kay Ina. Oo, itinapon ko na sa basurahan at lantang-lanta na. Saan namang galing ang bulaklak na yun? Ang tura niya. Binili ko yun nung isang gabi para ibigay sa'yo, pang peace offering. Pero teka, anong sabi mo? Lantang-lanta na? Bago ko umalis kaninang umaga okay pa yun. Ang nagtataka kong saad. Kinuha ni Ina ang bulaklak mula sa basurahan at ipinakita niya sa akin, Papa Dudut. At laking pagtataka ko nang hindi nga nagsisinungaling si Ina dahil sa sobrang lanta ng kulay itim na bulaklak at halos matuyo na. Biglang sumakit ang ulo ko sa pag-iisip kung paano yun nangyari. Napaka-imposible kasi nasa ilang oras na nawala ako sa bahay ay gano'n na kaagad ang itsura nun. Hindi yun ang unang beses na bumili ako ng roses at alam ko na ilang araw ang lilipas bago maging ganon kabulok ang ganong klase ng bulaklak. Saka nakababad yon sa tubig. Ang sabi sa akin ni Ina ay hayaan ko na lamang at na-appreciate niya raw na naisipan ko siyang bigyan ng bulaklak. Kahit bulok na yon nang nakita niya. Isa pa sa napansin ko sa condo unit namin ay parang nag-iba ang atmosphere noon. Kung dati ay ang gaan sa pakiramdam kapag nandun ako. Lalo na kapag umuwi ako mula sa trabaho ay nawala na ang ganong pakiramdam. Sa tuwing nandun ako ay parang ang bigat palagi sa pakiramdam. Yung parang mas lalo akong napagod imbes na makapagpahinga ako kahit na wala naman akong ginagawa. Kahit nga kakagising ko lamang sa umaga ay parang pagod na pagod ako. Maaga kami palagi matulog ni Ina lalo na kung may pasok kami the next day. Hindi naman ako stress at wala rin akong pinagdadaan ng problema. Kaya nagtataka ako kung bakit ako nakakaramdam ng ganon, Papa Dudut. Kahit si Ina ay nararamdaman din yon. Inopen ko kasi yon sa kanya at ang sabi niya ay baka dahil sa pagod lamang kami sa aming trabaho. Pero kung yon ang dahilan niya, ako ay hindi. Hindi naman ako stress at pagod sa trabaho ko ng time na yon. Kaya nang sumapit ang weekend ay umuwi muna ako sa bahay namin at baka dahil lang yon sa nami-miss ko ang pamilya ko. Pumayag naman si Ina. Gusto ko sana siyang isama pero kailangan daw niyang pumasok ng Saturday kaya ako na lamang ang umuwi sa amin at naiwanan si Ina na mag-isa sa condo unit namin. Bago ko umalis ay sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya dahil mag-isa lamang siya roon. Ang bilin sa akin ni Ina ay mag-update ako palagi sa kanya para hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano. May duda na naman kasi siya na baka kung ano ang gagawin ko. Baka raw may kikitain akong babae at ang totoo ay hindi ko alam kung bakit nag-iisip si Ina sa akin ng ganon gayong wala naman akong history na nagloko ako sa kanya. Kahit papaano ay nakapagpahinga naman ako sa aming bahay. Isang gabi lang ako roon at umaga ng Sunday ay bumalik na ako sa kondo. Pagkakita sa akin ni Ina ay nakasimangot siya sa akin. Nagalit siya dahil hindi ko raw siya masyadong in-update. Sinabi ko na hindi ako nakapag-chat dahil sa kasama ko ang aking pamilya. Noon ko lang kasi sila ulit nakasama simula nang umalis ako sa amin at sinulit ko ang oras na yon, Papa Dudut. Aminado ako na hindi ako masyadong nakapag-update kay Ina at naiintindihan ko ang ikinagagalit niya sa akin. Nang medyo humupa na ang galit ni Ina sa akin ay sinabi na niya na hindi siya nakatulog ng maayos noong isang gabi dahil meron siyang naririnig na naglalakad sa loob ng unit kahit na walang ibang tao. Ang akalang araw niya ay ako yon at umuwi ako nang hindi nagsabi sa kanya. Medyo kinilabutan ako sa mga sinabi ni Ina. Sinabi ko sa kanya na noong mag-isa rin ako sa unit namin ay meron din akong narinig na naglalakad. Hindi kaya may multo rito? Tanong ko kay Ina. Multo? Paano magkakaroon ng multo rito? Okay naman nung lumipat tayo. Saka kung may multo rito, bakit ngayon lang siya nagparamdam? Hindi makapaniwalang wika ni Ina. Ewan ko. Baka trip niya lang na makampante tayo bago siya manakot. Medyo pabiro kong sambit. Sa naging pag-uusap namin ni Ina ay medyo napaisip ako, Papa Dudut. What if meron ngang multo sa condo unit namin?
Sabi ko nga ay naniniwala ako sa mga ganon dahil bata pa lamang ako ay namulat na ako sa mga kwentong katatakutan. Isang umaga ay hindi ko makalimutan yon. Hindi ako pumasok sa trabaho dahil nilalagnat ako. Mag-isa ako sa condo unit, after kong uminom ng gamot ay humiga ako para magpahinga. Kailangan ko kasing gumaling kaagad dahil sayang ang lumipas na araw na wala akong ginagawa. Iniwanan naman ako ni Ina ng sopas at gamot at siyang nagluto noong nakaraan na gabi at nilagay na lamang sa ref para initin ko na lamang kapag gusto kong kumain. Pahinga lang sana ang gagawin ko pero nakatulog ako. Nagising ako dahil sa sobrang lamig. Pagmulat ko ng aking mata ay napasigaw ako dahil may nakita akong babae na nakatayo sa paanan ko. Nakatingin siya sa akin na para bang ang lungkot niya. Ang mas nakakabigla pa ay nang ma-realize ko na siya yung babaeng pinasakay namin ni Ina sa kotse ko. Sa isang kisap mata ay nawala siyang bigla na parang bula. Kinilabutan ako ng sobra, Papa Dudut. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o naroon talaga yung babae. Kung ano ang suot niya noong nakita namin siya sa daanan ay ganoon din ang suot niya nang makita ko siya sa kondo. Kahit masama ang pakiramdam ko ay lumabas ako at pumunta sa convenience store na nasa katapat ng condominium building. Tanghali pa lamang noon pero talagang tinablan ako ng takot lalo na at wala akong kasama sa unit. Kinalma ko muna ang aking sarili bago ako bumalik. Hindi ko na tuloy magawang matulog at baka habang tulog ako ay kung ano ang mangyari sa akin. Ina? Naalala mo ba yung babaeng pinasakay natin noong nagpunta tayo ng Tagaytay? Nakita ko siya rito sa condo unit natin. Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa atin? Ang natatakot kong sabi kay Ina nang makauwi siya mula sa trabaho. Anong gusto mong sabihin? Sinundan niya tayo rito? Felix, ang akala ko ba hindi na natin pag-uusapan ang bagay na yan? Medyo naiiritang turan pa ni Ina. Hindi kasi pwedeng hindi natin pag-usapan lalo na at nakita ko siya rito. Pagising ko kanina nakatayo siya sa may paanan ko tapos biglang nawala. Paliwanag ko sa kanya. Namalikmata ka lang siguro. Baka naman totoong babae ang nakita mo. Umamin ka nga sa akin, Felix. May dinala ka ba ritong babae? Pag ako sa pa ni Ina. Wala. At bakit ako magdadala dito ng babae? Nakita mo nang masama ang pakiramdam ko, hindi ba? Ang turan ko. So kapag okay ang pakiramdam mo, magdadala ka? Nahuhuli ka sa sarili mong bibig, ha? Ang wika niya. Hindi naman ganoon. Ang ibig kong sabihin, bahala ka na nga. Ang naiirat akong sabi para matapos ng usapan at baka sa kung saan pa yon mapunta. Gusto ko sana mapag-usapan namin ni Ina ang tungkol sa babaeng yon para malaman kung ano ang dapat naming gawin. Pero nauwi pa yon sa pagdududa niya sa akin kahit na wala akong ginagawa. Medyo nainis talaga ako noon kay Ina dahil imbes na pakinggan niya ako ay kung ano-ano pa ang naisip niya sa akin. Ang pakiramdam ko tuloy ay mag-isa lamang ako sa problema namin yon. Oo, Papa Dudut. Itinuring ko na siyang problema dahil natatakot na ako sa sarili naming condo unit. Na dapat ay hindi ganon dahil dapat ay safe ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Hindi pa yon ang naging huling beses na naka-experience ako ng kababalaghan sa aming condo. Magaling na ako noon sa sakit ko at medyo naging cold si Ina sa akin dahil sa naging huling pag-uusap naming dalawa. Wala namang basihan ang pag-akusa niya na nagdadala ako ng babae sa unit namin kaya hindi ko na yon pinagtuunan pa ng pansin. Malinis ang konsensya ko at alam ko sa aking sarili na wala akong ginawang mali sa relasyon namin ni Ina. Ang mas iniisip ko ay kung totoo na sinundan kami ng babaeng yun, Papa Dudut. Ang totoo ay hindi ko ine-expect na makakaranas ako ng ganon pagdating sa mga kaluluwa. May mga nararamdaman lamang ako pero hindi ko akalain na makakakita ako mismo. At dahilan ng pagpapakita sa akin ng babae ang ikinakatakot ko. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang pakay niya sa akin o ano ang gagawin niya kung bakit niya kami sinundan. Isang gabi habang natutulog kami ni Ina ay bumangon ako para gumamit ng banyo.
Medyo inaantok pa ako noon at paglabas ko ng banyo ay natigilan ako nang may nakita akong babae na nakatayo sa tabi ng higaan namin. Bukas pa kasi yung ilaw sa banyo kaya kahit papaano ay naaaninag ko siya. Alam ko na hindi yon si Ina dahil nakahiga siya sa kama at natutulog. Binuksan ko ang ilaw pero biglang nawala yung babae. Gusto ko sanang gisingin si Ina para sabihin sa kanya ang nakita ko pero naisip ko na baka magalit siya at kung ano pa ang sabihin. Ang ginawa ko na lamang ay nagdasal ako at nakatulog akong takot na takot. Dahil sa hindi ko masabi ang bagay na yon kay Ina ay sa nanay ko yon ikinuwento nang makausap ko siya sa cellphone. Sinimulan kong ikwento sa kanya yon na may babae kaming pinasakay sa kotse ko na biglang nawala. Sinabi ko rin sa kanya na simula nang mangyari yon ay naging mabigat na ang pakiramdam ko sa condo unit namin na aming tinitirhan. Pati yung 2 beses na nakita ko yung babae ay sinabi ko rin. Naging maingat lamang ako sa pagkikwento sa nanay ko at baka madulas ako at malaman niya na magkasama kami ni Ina sa aking condo unit. Ganyan din yung nangyari sa pinsan mong babae. Kaluluwa ng isang bata naman ang sumama sa kanya. Nagpunta kasi sila sa isang orphanage tapos ay may nakita yata yung bata na akala niya ay buhay pa. Kinausap niya, hindi naman niya alam na multo pala yon. Ang tura ni Mama after kong magkwento. Hanggang ngayon po ba ay ginagambala pa rin siya nung kaluluwa ng bata? Tanong ko. Hindi na. Ang ipinayo kasi sa kanya ng psychic ay ihatid niya ulit yung kaluluwa ng bata sa ampunan. Natuwa raw kasi yung bata sa pinsan mo kasi kinausap siya. Sabi raw sa kanya ng psychic, may mga ganong kaluluwa talaga na sumasama sa isang tao. Tapos hindi nila alam ang daan pabalik sa totoo nilang tahanan. Parang naliligaw sila, ang wika ni Mama. So dapat kong ihatid pabalik yung kaluluwa ng babae sa kung saan namin siya nakita? Tama po ba Mama? Turan ko. Oo Felix, ganon ang gawin mo. Kapag hindi ka pa rin tinigilan ay sabihin mo sa akin at kakausapin ko yung psychic na tumulong sa pinsan mo para ikaw ang tulungan niya, ang payo ni nanay. Sa pagkakataon na yon ay alam ko na hindi ko yon kaya ng mag-isa. Kailangan ko ng suporta at tulong ni Ina. Nang magkita kami sa condo unit ay kinausap ko siya tungkol sa bagay na yon at sa gagawin naming paghatid sa kaluluwa ng babae pabalik sa kung saan namin ito unang nakita. Hindi ko inasahan na tatawanan ako ni Ina. Aniya, ganun daw pala ang mga multo. Naliligaw din. Iginit ko sa kanya na kailangan namin gawin yon para sa ikakatahimik namin. Lalo na ako. Sa akin kasi nagpapakita yung babae, akala ko ay sosuportahan ako ni Ina pero sinabi niya sa akin na kung gusto kong gawin ang kalokohan na yon ay ako na lamang mag-isa. Huwag ko na raw siyang idamay pa. Masyado ko raw tinatakot ang sarili ko sa bagay na wala namang kwenta. Kahit na sinabi ko na 2 beses ko nang nakita sa kondo yung babae ay tinawanan pa rin niya ako, Papa Dudut. Wala na akong choice kundi ang mag-isang gawin yon. Hindi man ako sigurado kung effective ba yon pero kailangan kong subukan. Gusto ko na rin kasing matahimik dahil sobra nang naapektuhan ng takot ang buhay ko. Gusto ko nang mawala ang takot ko sa lugar kung saan ako nakatira. Saturday ng umaga, maagang umalis si Ina para umuwi sa kanila. Nang ako na lamang mag-isa sa condo unit ay kinausap ko yung babae. Sinabi ko sa kanya na kailangan na niyang umalis sa condo unit na yon dahil hindi siya roon nakatira. Nakiusap ako sa kanya na sumama siya sa akin dahil ihahatid ko na siya sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Binagalang ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking kotse. Binuksan ko ang pinto sa may backseat at inisip ko na sumakay na roon yung babae. Habang nasa biyahe ako ay nagtatayuan ang aking balahibo. Pakiramdam ko ay may tao sa backseat kahit na wala akong nakikita. Inassume ko na may ganon akong pakiramdam dahil naroon sa kotse yung babae. Pagdating ko sa lugar kung saan namin nakita yung babae ay inihinto ko sa gilid ng kalsada ang kotse. Binuksan ko ulit ang pinto sa may backseat at sinabi ko na pwede na siyang bumaba dahil yun na ang lugar kung saan talaga siya nakatira. Kahit na hindi ko nakikita yung babae ay kinausap ko pa rin siya, Papa Dudut. Sinabi ko rin sa kanya na sana'y huwag na siyang sumama sa akin sa pag-uwi.
Ipinagdasal ko rin ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Matapos yun ay bumalik na ako sa condo unit. Nakiramdam ako ng ilang araw at simula nang ginawa ko yon ay wala na akong kakaibang naramdaman. Hindi ko na rin nakita pa yung babae. Natapos na ang problema ko sa kaluluwa ng babae pero hindi ang problema ko kay Ina. Mas lumala ang pagiging selosa niya at pagdududa sa akin na walang basihan. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang lahat, Papa Dudut. Nag-decide akong makipaghiwalay kay Ina dahil hindi na healthy ang relationship namin. Kahit na anong assurance kasi ang ibinigay ko sa kanya ay ganon pa rin siya sa akin. Masakit para sa akin na hiwalayan si Ina. Lalo na at mahal ko pa siya ng time na yon. Pero mas pinili ko ang aking peace of mind. Ayoko rin naman na magkasama nga kami pero madalas kaming nag-aaway. Sa ngayon ay meron na ulit akong girlfriend at nagbabalak na kaming magpakasal next year. Doon ko na-realize na lahat ng nagtatapos na relasyon ay merong dahilan. Hindi man natin malaman kaagad kung ano yon ay darating ang tamang oras na malalaman natin ang kadahilanan. Nakasubscribe na po ako sa inyong YouTube channel na Papa Dudut. Ganon din po sa pangalawang channel ninyo na Papa Dudut Vlogs. Lubos na gumagalang, Felix. Importante po sa isang relasyon ang pagkakaroon ng tiwala at katapatan sa isa't isa. Kapag kahit isa sa dalawang ito ang wala ay maaaring sa hiwalayan kayo bumagsak. Mahalaga din na open kayo sa sinasabi ng bawat isa. Maging bukas ang ating puso at isipan sa tuwing may sinasabi ang ating partner, lalo na kung ito ay nakakaapekto sa kanya ng sobra. Ang pagtutulungan ng magkarelasyon ay isang bagay na magiging dahilan upang mas tumatag at humaba ang inyong pagsasama. Tulungan natin ang ating partner sa tuwing nag-o-open sila sa atin ng gumugulo sa kanilang isipan. Hindi man literal na tulungan mo siya ay napakalaking bagay na ang pagbibigay ng payo at pakikinig sa kanya. Huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.